Muli po, hindi po ako nagmamalinis. Kung maririnig nyo lang yung dati kong buhay na muling pinagharian ng aking lumang buhay. Sabi nga ni Pablo, ako na ang pinakamasama. Yun po ang buhay ko. Hindi ko po itinatago. Hindi ko po itinatago. Sabi ko nga po, kung hindi ang Diyos ang totoong nagbigay sa akin ng pag-asa at pagbabagong buhay, hindi na kayang mabuo ang aking pamilya. Kaya ganito po ang pagkakagamit sa akin ng Diyos. Ilahad ang mga katotohanan sapagkat sa dati kong buhay, sa nangyari sa aking buhay, dating pastor, naging kaaway ni Kristo. Pero binigyan ng pag-asa kung papaano si Nabucodonosor, Haring Nabucodonosor ay wala ng kapag-apag-asa. Nagmistulang hayop. Kinakain ng mga hayop ay damo na rin ang kanyang kinakain. Ang kanyang silungan ay hamog. At naghahabaan ang kanyang kuko. Naranasan ko po ang larawan ng ganoong kalagayan. Kaya ako ay habag na habag. Ako ay talagang naglaan na ng buhay sa Panginoon para hanggat maaari huwag nang maranasan yun ng mga lingkod ng Diyos. Pero naranasan ko rin po yung larawan ng katotohanang diwa ng alibughang anak. Naranasan ko po. Pero ang panunumbalik ng unang pag-ibig sa Diyos ay hindi simpleng pag-iyak. Hindi simpleng pag-amin, hindi simpleng pagkilala sa ating mga pagkukulang. Meron po tayong haharaping mga consequences. Meron tayong dapat na talikuran. Lubusan, lahat-lahat. At muli tayong lumakad sa pintuang makitid, makipot at pakipot ng pakipot. Pasikip ng pasikip. Habang sumusunod sa kalooban ng Diyos, pero ang dulo ay tiyak na buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Marami po nagtatawa sa akin. Marami kumukutya sa akin. Marami nagsasabi sa akin, ano bang saysayang ginagawa mo? Puro ka na lang panalangin. Dati kang pastor. Bakit hindi ka magpastor? Pananagutan mo yan sa Diyos. Iisa lang po ang nasasabi ko sa kanila. Ang sabi ko po, kung yan ang sinasabi ng Panginoon, panindigan mo. Pero ako, ito sinasabi sa akin ng Diyos, kaya ako naninindigan. At hindi walang saysay, dinaanan ko at dinadaanan ko man ng katakot-takot na tiisin. Pero ang katiyakan, ang favor ng Diyos ay hindi ko kayang tanggihan. Yun na lang humahayo ka na wala kang suporta. Yun na lang nakakasakay ka na wala kang pera. Mga unang pagkakataon kasama ko pa ang aking may bahay, 2 anak, na dalaginding, isang 10 years old at 12 years old. Nalibot namin ang Luzon at Visayas, Mindanao. Hindi ko po'y pinagmamalaki, pero naranasan ko at binabandera ko sa Jesus ay buhay. Bakit tayo matatakot maging sa panahon ito? Naranasan po namin sumakay ng bus na walang pera, barko, eroplano, maging C-130. Ang tanging sinasabi ko, Sir, Ma'am, inutusan ako ng Panginoon, gagamitin kayo ng Diyos.
pupunta kami sa ganoong lugar. Hindi ko po alam paano kayo gagamitin ng Diyos, pero pinapunta ako dito ng Diyos. Hindi man po ako lubusang ini-entertain, pero sa kapangyarihan ng Diyos, binibigyan kami ng 4 na passes. 4 na passes. Purihin ng Panginoon. Bawat lugar na mapuntahan namin noon, Masbate, Cebu, Mindanao, wala akong kilala, wala akong endorsement, wala akong rekomendasyon. May malalaking churches akong kinatok. Pero nung makita yung aming parang paningin nila yung kaawa-awang kalagayan, hindi kami tinupkop. Hindi kami tinanggap. Totoo po yan. Ginamit ng Diyos yung maliliit na pioneering church. At may pagkakataon sa Cebu, mag-asawa, isang pamilyang Katoliko ang ginamit ng Diyos hanggang hindi kami nakahanap ng isang iglesia na pwedeng kumupkop sa amin. Yan po ang mga favor ng Panginoon. Ngayon po, 10 na ang aming apo. Ang 2 naming anak na may 4 na anak ay parehong single mother. Hindi mo maiiwasan sila'y mangamba, lalo na ang aking may bahay, bilang siya ang nagluwal sa mga anak namin. Pero hindi natinag ang aking pananampalataya. Hindi ako bumitaw sa salita ng Diyos. Hindi ako nag-alinlangan sa katapatan ng Panginoon. Purihin ng Diyos ngayon. Sa 10 apo, 8 ang nag-aaral. Ni minsan di nakaranas uminto. 2 ay kolehiyo, 1 third year college, kumukuha ng tourism. Hallelujah! Next, pasukan ay mag-OJT na. Ang pangalawa na kapatid niya ay 3rd year college o 2nd year college ng HRM na parehong himala lang ng Diyos na naging scholar. Ang pangatlong kapatid nila ay graduate ng grade 12. Nagnanasa, nananalangin, ibiyaya ng Diyos na maging doktora. Una niyang kukunin sa kursong nursing. At ang iba pa, isang grade 11, 2 grade 10, isang grade 7 at isang elementary. Hindi po ba yan himala ng Diyos? Hindi po ba yan mga favor ng Panginoon? Hindi kami kumatok. Hindi kami naghanap ng sustento sa mga ama ng mga batang ito. Hindi kami kumatok sa sino mang politiko. Wala kaming nilapitan. Wala akong nilapitan na namang iglesia. Si Kristo ang Diyos na ibinibigay, pinagmamalaki natin. Pero hindi lamang natin dapat ipagsigaw ang kailangan nakikita ang buhay totoo sa buhay natin. Ngayon, salamat. Ulitin ko, pamilya ko ang una kong naging ministry. May mga pagkakataon inaalaw na ng Diyos ang mga batang ito ay aking mga intercessor. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos na buhay. Kaya hamon ko mga pastor, ibalik natin, lahat tayo nakaranas ng himala ng Panginoon. Lahat tayo may kanya-kanyang karanasan. Si Jesus ay hindi nagbabago. Bakit kinakailangan tayo makipag-compromise sa mundo, sa sistema ng mundo? Bakit kinakailangan tayo waring nakikikampi, nakikiayon? Kung anong sistema, kung anong tinatawag na trend ngayon. Ulitin ko po. Sabi nga ng awit, Christ is the answer. Si Jesus ang ating kailangan. Si Jesus ang ating tagapagligtas. Si Jesus ang ating manggagamot kahit sa ating mga personal na relasyon
sa Diyos. Pastors, mahabag tayo sa ating pamilya. Mahabag tayo sa mga kawang pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Mahabag tayo sa nangyayari sa ating bansa. Sa lahat ng ito, accountable tayo sa Panginoon. Hindi man tayo usigi, hindi man tayo makaligtas man tayo sa iba't ibang panghuhusga dahil sa ating mga kakulangan, negligence. Pero sa harap ng Diyos, mabutit masama, ipagsusulit natin sa Panginoon. Pastors, wala akong dalangin, wala akong hangad, wala akong pinaglalaban sa harap ng Diyos. Walang mapabilang nawa sa mga lingkod ng Diyos ang itakwil. Walang mapabilang sa ating mga hinirang tinawag sa huling panahon sa harap ng Diyos ay hindi kikilalanin ng Panginoon. Huwag nating hangarin ang naman bagay sa mundong ito. Alam natin, magagaling tayo magturo na hindi dapat ibigin ang mundo naman bagay sa mundo. Pero hindi natin kayang bilugin ang mga tao, lalo ang Diyos. Nasaan na ang ating puso? Nasaan na ang ating mga hinahangad? Marami nang akong nakausap, wala na halos pagnanasa o interes sa mga usaping kayamanan sa langit na inihahanda ng Diyos. Nasakit man, hindi man lahat. Pero marami naghahangad. Hindi lang simpleng motor. Minsan, hindi lang isang motor. Dumarating na rin gusto ng iba't ibang sasakyan o sasakyan. Halos nasasabi ko nga kuminsan, wala na tayong kaibahan sa mga politiko. Wala na tayong kaibahan sa mga negosyante. Nakalulungkot. Mga negosyante kayang iwanan ang marangyang buhay kung tinatawag ng Diyos. May mga negosyante, tinatalikuran ang marangyang buhay, sumusunod kay Kristo. May mga politiko, ilang politiko, handang talikuran ang marangyang buhay, sumunod lang kay Kristo. Ngayong masakit, mga pastor, pinapasok ang politika. Mga pastor, pinapasok ang iba't ibang negosyo. Nagkakagulo sa mga networking. Kahit na maraming pagkakataon na saksihan ko na i-scam, walang kadalat-dala. Pinagsisigawan ko. Accountable ako sa Diyos. Marami na akong nakilala at kilala, mga pastor, dahil sa networking. Nawasak ang buhay, nawasak ang pamilya, nawasak ang iglesia. Taas no pa. Taas no pa. Dahil pansamantala, tingin niya, yun ay biyaya ng Diyos. Pastor, matakot tayo. Matakot tayo sa Panginoon. Matakot tayo sa Diyos.
sa kanyang salita. Totoo ang Biblia. Ang Biblia o salita ng Diyos ay higit pa sa tabak. Masakit. Walang tabak na nakakakiliti. Walang tabak na magandang idikit mo sa katawan ng sino man. Ito'y nakasusugat. Ito'y tumatagos. Higit pa roon ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos higit pa sa tabak na may magkabilang talim. Tumatagos hanggang kasukasuan. Paghihiwalay ng kaluluwa o ng utak sa buto. Ganyang katalim ang salita ng Diyos. Pero yung talim na yun, yung katotohanan ng salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos at ang Diyos ay iisa ng katotohanan na makapagpapalaya sa atin. Huwag po nating hintayin ang mga huling sandali. Marami na nangamatay na wala sa panahon. Marami na akong nasaksihan, naghihirap sa karamdaman ng mga lingkod ng Diyos. Marami na nagsabi sa akin, mga lingkod ng Diyos, hindi na nila madama ang pagpapatawad ng Panginoon. Yan po'y katotohanan. Yan po'y katotohanan. Huwag na nating hintayin. Katulad na naranasan ng isang lingkod ng Diyos na hindi niya na marinig ang tinig ng Diyos. Ni Haring Saul, si Haring Saul ay larawan natin, lingkod ng Diyos.